mabuti po ngayong kalagayan. Today's vlog, magre-reaction po muna tayo tungkol po sa politika naman po. Medyo mahilig din po tayo dyan sa mga ganyang politika, lalo ngayon sa nangyayari sa ating ngayong bansa. Laganap ng korupsyon. Hindi naman po natin mapagkakailayan kasi nababalita naman po sa TV. Siyempre, bilang isang Pilipino, kailangan po natin makinig at manood ng mga balita para naman tayo updated sa mga nangyayari sa ating bayan. Hindi yung puro ano na lang tayo, yung kung ano-ano mga ginagawa, diba? Lagi ko lang nakikita sa Facebook. Itong si Trillanes po. About po kay Trillanes kasi ito. Parang lahat na lang po ng kanyang mga binabatikos puro kay Duterte po. Miski si Pangulong Duterte na ay nakakulong. Lahat ng nangyayari, pati yung sa DPWH, talagang si Duterte pa rin ang kanyang sinisisi. Di ba nakakatawa sa nangyayari po sa atin? Sa mga ginagawa po ni Trillanes, halatang halata pong galit na galit po siya kay Duterte. Di ba po? Doon niyo po makikita na ito ay talagang may lihim na galit kay Duterte. Hindi po natin pagkakagat gawa ng mga ginagawa niya. Pati yung pagkakakulong po kay Duterte, kay Pangulong Duterte, siya rin po may gawa. Siya rin po yung nagkaso doon. Pati po ngayon, sa nangyayari po ngayon, yung sunog po sa DPWH, pakana daw po ni Duterte yun. Para daw matakluban yung issue sa flood control project. Yung issue to sa flood control project, kay BBM na po to. Ibig sabihin, yung pondo ng 2025 budget, dito po, nag-uugnay yung flood control project. Ibig sabihin, yung pondong to ay kay BBM na po. Ibig sabihin, labas na po si Duterte sa project na to. Itong si Trillanes, talagang pinipilit pa rin yung kanyang gusto na si Duterte daw po ang may kasalanan at may dapat kasuhan dito sa flood control project na to. Talagang hindi sa pag-aano po, talagang malakas na po talagang thrilling itong taong to. Kumbaga, malakas na po ang pahid. Hindi po natin pagkakailan na ito po ay talo sa eleksyon pagka-mayor sa Caloocan. Kasi dito na po natin malalaman kung ito ay gusto ng Pilipino, ng mamayang Pilipino. Kasi kung ikaw ay talagang magaling na tao, pagkadating sa ganyang local election, timano, galing kang senador, panalo ka. Pero sa nangyari po kay Trillanes, diyan po makikita na maraming pong galit sa kanya. Di ba po? Hindi po natin pagkakailayan kasi, biruin nyo, galing kang senador, bago tumakbo kang mayor, talo ka. Di ba? Kung titingnan nyo, parang hindi maganda, di ba? Kasi marami diyan galing senador, tumakbong mayor, tumakbong congressman, pero panalo. Kasi nakita ng taong bayan na maganda ang ginagawa. Katulad si Trillanes, ang mga ginagawa ay puro paninira kay Duterte. Di ba? Anong nakikita ng tao sa kanya? Di wala. Puro kung kanino siya nakaupo, kung sino nakaupo, dun siya. Parang lumalabas na sumisip-sip ka talaga ng mga kamandag kung sino nakaupo sa susunod niya. Sigurado, babanatan mo yan si Marcos Jr. Hindi natin pagkakailayan. Pagdating ng wala na si Marcos sa pwesto, sigurado si Marcos naman ang babanatan mo. Kasi nakikita po natin kay Trillanes na talagang
Ganun po ang style niya eh. Naninira siya ng tao. Diba? Hindi naman sa pag-ano eh, yun po ang napapansin natin kay Trillanes. Parang desperado na siya. Desperado po siya. Alam mo, ang laki ng ng ito totoo, malaki ang naging epekto sa iyo sa pagkatakbo mong mayor, sa pagkabangga mo kay Duterte. Kasi totoo lang, napakarami pa pong DDS sa panahon ngayon. Kasi nakita po natin ang palakad ng ating Pangulong Digong, di ba? Hindi natin pagkakailayan. Napakaraming nagawa ni Tatay Digong. Totoo lang. Ako po ay ilang taon na rin ako. Marami na rin po akong presidente na naabutan, na nakita ko yung mga trabaho nila bilang isang presidente. Pero iba si Tatay Digong. Totoo yan. Simula't simula pa lang ng pag-upo, diyan nyo na makikita na nagtrabaho si Tatay Digong. Hindi nyo ipagkakailayan. Marami tayong nakita na naabutan na presidente. Ano nangyari? Wala, di ba? Naiyahon ba tayo sa kahirapan? Nawala ba ang drugs? Nawala ba ang mga kriminal, mga krimen, mga eskalaw na pulis? Di ba hindi? Pero noong si Tatay Digong ang nanalong presidente, wala pang kamaupo pa lang niya, yung mga pinangako niya ay tinupad niya. Katulad ng war on drugs, yung mga eskalawag na pulis, yung mga politikong pulpol, di ba? Sa panahon ni Tatay Digong, maraming sumukong addict, maraming sumukong pusher, maraming lumabas na pangalan na politiko na involved sa drugs. Isipin niyo yan. Maraming pulis na tinapon sa Mindanao. Yung mga pulis na eskalawag, lahat yan nadali po no, sa panahon po ni Tatay Digong. Diba? Kaya isipin nyo yung mga nagawa ni Tatay Digong sa panahon niya. Ano yung materya? Yan po ay hindi natin mapagkakaila na si Tatay Digong lang ang presidente na may kamay na bakal. Diba? Hindi nyo napansin na walang umubrang politiko nung siya ay nakaupo. Walang corruption. Diba? Etong si Trillanes, panay ang tira. Nung nawala na si Tatay Digong sa pagkapresidente, saka siya dumadali ng mga gumagawa ng mga hakbang na wala namang basehan. Kaya tayo ang batas natin sa Pilipinas ay hindi kinakatakutan ng mga mayayaman. Kasi ang batas dito sa Pilipinas ay pang mahirap lang. Pag ikaw ay gumawa ng krimen na mahirap ka lang, kahit maliit lang ninakaw mo, kulong ka. Pero sa pagmayaman, politiko ka, bilyon-bilyon na nawawala bago mahatulan, bago makasuhan. 70-30 pa ang chance na makulong.
Yan ang batas sa atin dito sa Pilipinas. Kaya nakakatakot. Kakaawa yung mga bata pa na lalaki. Nasisirain itong drugs na to. Kasi sa panahon ngayon, laganap na naman po ang droga. Hindi po natin pagkakailayan. Marami na naman pong krimen na nangyayari. Noong panahon ni Pangulong Duterte, bawal mag-inom sa labas. Pati ang mga pulis noon, talagang nagtatrabaho sa panahon ni Duterte. Kahit dito sa amin, kitang-kita mo ang kamay na bakal ni Pangulong Duterte pag nagsalita. Talagang yung mga pulis ay nakilos. Ngayon, makita mo, wala. Ang drugs ngayon, parang palengke na. Parang candy na. Nabibili mo kahit saan. Kaya, sayang si Pangulong Duterte. At dangan nga lang ay 6 na taon lang ang kanyang term. Pero, sa lahat ng naging presidente, si Pangulong Duterte ang aking presidente. Maraming salamat po. Salamat po sa mga viewers, mga silent viewers at mga subscriber po. Shoutout nga pala po sa mga kaibigan natin dyan. Sa Kabisis Family, Kabisis Official, sa mga kagwang, saka po sa mga EMS. Maraming salamat po. Saka kay Papa Dins, maraming salamat. Hanggang dito lang at magandang gabi po.